Magpapatid sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kaibigan nila Lito at Susie Dueñas, Mario at Cora de Leon, Michael Mejia, Mirna Lumba, Luis Simangan, Joseph, Mary Grace at John Paul, at hindi sina Aurora Silungan at pamilya, Lisa Santiago at pamilya, Michelle Esteban at pamilya, Lourdes Hilaria at pamilya, Mia Sabion at pamilya, Bernadette Alcauce at pamilya, Dr. Marat Marie Tolentino at pamilya, Cecil Lim Rivera at pamilya, Jean Silugan at pamilya, Dr. Abixay Dabalag at pamilya, Kelvin Maximo at pamilya, Marieta Queron at pamilya, Edgardo at Aida Pulanan at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Martes Mendoza at pamilya, Renet David de Leon at pamilya, Melody R. de Belen at pamilya, Alicia Arcega Viacrucis at pamilya, Celine Dominic Nicolas, Tonin Evelyn Salazar at pamilya, Mida Digorang at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya, hindi ng EDB Community, Antonio Victoria Sanchez at pamilya, Bishop Dennis Pidaroco, Reverend Father Rupino Pensuri, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, para sa kaligtasan, nina Adriano Sanchez at pamilya, Architect Bernard at Eda de Guzman, George Advincula at pamilya, Camille Lazaro Aquino at pamilya, Pining Villanueva at pamilya, Peter Cash and Joel Reliera at pamilya, Jen Tamani at pamilya, Rowena Villedo at pamilya, Arman at Emi Isma at pamilya, Joshi Brigantes at pamilya, Judah Doris Villahera at pamilya, Pedro Moradas at pamilya, Amy Ferry Di Manalo at pamilya, Denny G. Bunag at pamilya, Gaspar at Susan Dumali at pamilya, Gima Johnny Linden, Emelita de la Cruz, Reynate Ilabaw, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Ivy Dorain, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Canapis, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap at pamilya, Dr. Alan Iwan Guevara at pamilya, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Polaisa Katrina Monera at pamilya, Yvette Barrera at pamilya, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Abang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Mayumbong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Prehino Hospital, Skyline Hospital at Guadalupe Hospital, at ng lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Evelyn Suasito, Eloisa Villamil, Ellen Ferrer, Richard Caribo, Ben Rizal, Jovan Perez, Capistrano Manegro, Samantha Rosella, Maria G. Cruz, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Patricia J. Trujillo, Marian Maravilla, Chelo del Mundo, Jojit Santiago, Lito Soriano, Timoteo Rivera, Adora de Leon at pamilya, Nidat Daina Ambunan, Leonardo Brera Quirolie, Madiling Villanueva, para sa kaarawan ni na Celestina Tiu, Meida Bernardino, Jenny Guzman, Randy Alcantara, Shira May Cristobal, Erla Cruz, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo, Siledonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Buloy, Maura, Ruban, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Teodora, Alejandro, Sofia, Polita, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Jesus, Peter, Roderick, Felino, Romeo, Remigio, Crescencia, Abilita, Lucio, Elidia, Robert, Fernan, Antonio, Arian Joy, Gerald, Bernardo, Luis, Crispin, Reynerio, at hindi para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Hindi para sa kagalingan, nina Joey Lumba, Maria Fatima David, Mercy Ancheta, Cora, Mario at Mario de Leon, at Nars Diaz. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayon.
Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib-angan ka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaling Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyari ang mga makasalanan magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan na ginawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-alib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, binalumong sina Pablo at Silas ng mga tao. At matapos pagbara ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na pinahigupit, sakay pinabilanggo at pinabantayang mabuti. Pinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng binangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Ikabinsagin sa'y lumindol ng napakalakas, anupat na yanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabaligwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang pagpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatilapa sa harapan ni Pablo at Silas. Nilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat na nasa kanyang bahay. Nang gabi rin iyon, tinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buong niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyong nanggaling. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyong nanggaling. Ako poon buong puso maawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyong nanggaling. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Nung ako'y tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas ang dala ko. Ligtas ako sa iyong piling, lakas mo sa iyong nanggaling. Nahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tuking lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo hindi bubukas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyong nanggaling. Sumainyo ang Panginoon. At sumayoy, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "May paroroon ako sa nagsutos sa akin. Wala isa pa sa inyo nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At kayong sabihin ko sa inyo, natigid kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyo malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa kabubuti ninyo,
sapagat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susubuin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagat tinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang muli ay paghahabilin sa kanyang mga alagad sapagat siya ay nakaambana na magbalik sa kanyang kaharian. Kaya po rin pinapaalala sa atin ang ating Panginoon ay hindi lamang kita ng ating mga mata maging sa kasalukuyan, subalit kapiling paninaki ng ating Panginoon. Sapagat ang isa sa tanuri sa ating Panginoon ay Emmanuel, nang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Kaya hindi tayo tuluyang minilisan, hindi tayo tuluyang inuulila, bagkus ang ating Panginoon ay kapiling natin sa diwa at espiritu. Kaya nga po sa ating pong mabuting balita, naghahabili ng ating Panginoon sapagat darating ang panahon, hindi na nila makikita na bukaan ang ating Panginoon pansamantala sapagat ang susunod na pagkikita na nila ay doon sa kaharian ng ating Panginoon sa takdang panahon. Kaya nga po ang paghahabili na ito ng ating Panginoon ay pagbibigay ng lakas ng loob doon sa mga alagad at hindi naman pagbibigay ng babala sa mga taong hindi nanalig at patuloy na hindi nananalig sa ating Panginoon. Na darating ang panahon, may paghatol na gaganapin para sa bawat isa sa atin. Kaya nga po itong isa sa apat na po pwedeng mangyari sa atin pagkatapos ng ating buhay dito sa lupa. Unang-una, kay sasapitin natin ang kamatayan. Lahat tayo ay mamamatay, lahat tayo ay sasapit sa dulo ng ating buhay dito sa lupa. At ang ikalawa na mangyayari sa atin ay hahatulan tayo ng ating Panginoon. Haharap tayo sa paghatol, haharap tayo sa paglilitis ng ating Panginoon. At hindi naman ay mayroong pangatlo at pang-apat na mahuling bagay na mangyayari sa atin. Yung pangatlo at pang-apat ay depende na sa paghatol sa atin. At ito ay ang ating patutunguhan. Sa langit, kapiling ang ating Panginoon. O kaya naman ay sa impyerno na kung saan hindi natin makakapiling ang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kapag kakapiling natin ang ating Panginoon, langit na ang tawag doon. Sapagat kung saan naroon ang ating Panginoon, naroon din ang langit. Sapagat sa katunayan, hindi lamang basta isang lugar ang langit, kundi ang langit ay ang ating pakikipisan sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang panawagan sa atin, habang tayo nasa lupa pa lamang, tayo mismo, tingnan natin ang ating sarili, hatulan natin ang ating sarili nang sa gayon, tayo mismo makapagsabi kung saan tayo patutubo pagdating ng panahon. Kaya nga po mga kapatid, darating ang panahon, hahatulan tayo doon sa iba pang mga bagay. Kaya nga po ibang-iba yung paghatol ng ating Panginoon. Ibang-iba naman ang paghatol ng tao sa bawat isa atin. Kaya pansinin po ninyo mga kapatid, no? Kapag dito sa lupa, umahatol tayo. Paano ba tayo gumagawa ng paglilitis sa ating kapwa? Halimbawa na lamang, kapag po mayroong beauty contest, ano po yung madalas na ginagawa natin? Hinahatulan natin yung isang contestant na kadalasan ay babae ang sumasali sa mga beauty contest. Bagamat meron din namang contest para sa mga kalalakihan, no? Pero kadalasan kababaihan. Paano natin hinahatulan? Ang hahatulan natin dyan unang-una, yung kanyang itsura. Maganda ba yung kanyang itsura? Maganda ba yung kanyang putis? Ano pa yung mga susunod na hinahatulan natin? Yung kurba ng kanyang katawan. Maganda ba yung kurba ng kanyang katawan? O wala ng kurba kundi lumba-lumba na? Kaya nga po, ibang-iba yung ating paghatol. Ano pa yung kasunod? Hinahatulan natin kung paano siya magsalita. Hinahatulan natin kung paano siya maglakad. Hinahatulan natin kung paano siya sumagot sa mga tanong na ibinabato sa kanya. Kaya nga po mga kapatid, kung yun lamang ang ating titignan, baka masyadong mababaw. Sapagat ang paghatol ng tao ukol sa kagandahan, ang sabi nga ng iba, beauty is skin deep.
At anong ibig sabihin? Sa balat lamang humahatol. Masyadong mababaw ang paghatol ng tao. Subalit ang Diyos, mas malalim ang kanyang paghatol. Sapagat nanunood, di lamang sa balat, kundi nanunood maging sa ating mga puso, nanunood maging sa ating kalooban. Sapagat ang tunay na nakakakilala sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga po, saan tayo hatulan ng ating Panginoon? Hahatulan tayo ng ating Panginoon sa kabutihan na ating ginawa. Kaya nga po, kapag nalagay sa alanganin yung ating kapwa at tinulugan natin, nagbibigay tayo ng kabutihan sa ating kapwa, nagiging daluyan tayo ng pagpapala ng ating Panginoon para sa ating kapwa. Kaya lalo tigit ngayon na tayo ay nasa gitna ng salot na dumarating sa atin. Kaya nga po ito'y magandang pamamaraan para sa atin na tayo mismo ay maging matulungin para sa ating kapwa, na magbigay tayo ng kabutihan para sa ating kapwa. Saan pa tayo hatulan ng ating Panginoon? Di lamang tayo hatulan ng Panginoon sa kabutihang ating ginagawa, nang sa ngayon ito'y bigyan ng pagpapala at gantimpala ng ating Panginoon. Hahatulan din tayo ng ating Panginoon sa kasamaan ng ating ginawa. Alam na nating mali, subalit ginawa pa rin natin. Wala na tayo maidahilan sa ating Panginoon, sapagat tayo mismo ang nagpasya ng paggawa ng kasalanan. Kaya nga po, kapag alam mo ng mali, iwasan mo na. Kaya kapag alam mo ng mali at makasasakit sa iyong kapwa, huwag mo nang gawin. Sapagat ang sabi nga sa atin, kung ano ang ayaw mo na gawin sa iyo ng iyong kapwa, huwag mo rin gawin sa iyong kapwa. Kaya tingnan mo ninyo mga kapatid, alam mo na kapag ikaw ay namabangka sa maraming ilog, napakarami mong girlfriends, napakarami mong boyfriends, abay darating ang panahon, meron kang masasaktan na ibang mga tao. Alam mo ng mali, ginawa mo pa. Nag-enjoy ka nga, paluluhain mo naman yung ibang mga tao. Alam mo na yung isang tao, bagamat mayroong salapi, pero kailangan niya, ninakawan mo pa. Alam mo ng mali, ginawa mo pa. Hahatulan ka ng ating Panginoon. Kaya kapag halimbawa, alam mo ng kasinungalingan, sinabi mo pa, hahatulan ka ng ating Panginoon. Sa modernong panahon, alam mo ng fake news, shinare mo pa, hahatulan ka ng ating Panginoon. Sapagat yan ay pagkakalat ng kasinungalingan. Alam mo lang hindi totoo, ipinagkakalat mo pa, kaalisamin na ang ating paglabag sa ikawalong utos ng ating Panginoon. Kaya nga po, hahatulan tayo ng Panginoon sa kasalanan na ating ginawa. Subalit tignan po natin mga kapatid, dalawang mukha ang kasalanan. Una, yung alam mo ng mali, ginawa mo pa, kasalanan yun. Ano po yung ikalawang mukha ng pagkakasala? Alam mo na may magagawa kang mabuti o may magagawa ka para itama ang pagkakamali, hindi mo pa ginawa, kasalanan din yun. Alam mo na may maitutulong ka sa iyong kapwa, pero ipinagpaliban mo, inalikuran mo, kasalanan din yun. Kaya nga po ang sabi sa atin, hindi ka nga gumagawa minsan ng masama, pero ang tanong, gumagawa ka naman ba ng mabuti para sa iyong kapwa? Kaya sa gayong paraan, huhusgahan tayo ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa ating mabuting balita, tayo ay darating ang panahon, haharap tayo sa ating Panginoon at tungkol sa katulan, hahatulan ang lahat ng mga tao sa buong mundo, lalo-lalo na ang mga pinuno na naliligaw sa kanilang mga tupa. Kaya nga po tayo ay po pwedeng maging pinuno sa sarili nating kaparaanan. Kung teacher ka, pinuno ka sa mas nakababata na mga tinuturuan mo. Kung magulang ka, pinuno ka para sa iyong mga anak. Kaya kung ikaw naman ay pinuno sa simbahan o pinuno sa lipunan, mas malaki ang ating paghatol na tatanggapin mula sa ating Panginoon. Kaya maaaring mas malaking gantimpala o kaya naman tayo mismong naghahanap ng mas malaking kaparusahan at kapahamakan para sa ating sarili. Kaya ang sabi sa atin, ngayon pa lamang tayo na mismo ang humatol sa ating sarili nang sa ngayon pa lamang maitama natin ang ating mga pagkakamali at huwag na natin gawin ang mga masama na makapagdudulot sa atin ng pagkakasala. Bagos gawin natin ang anumang kabutihan para sa Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa. Mga kapatid, bago umakyat sa langit, ipinangako sa atin ni Jesus ang isa pang katulong na makapiling natin tulad niya.
Sa bawat panambita ng ating po'y tutugon, Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang ating mga pastor, naway magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Atin nawang pagsikapang mabuti na gawin ang anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na kapangyarihang magiging kaakibat ng lahat ng ating ikikilos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa mga matatanda, mga nangungulila at mga may karamdaman, naway ating padama ang ating habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, tagapagbigay ng lahat ng biyaya, masaganang ipagkaloob sa amin ang iyong Espiritu upang makapamoy kami ng may kabanalan at magsikap para sa pagdating ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan sa iyong kapinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang maraming lumikha ay pagkalumong kami laging maganap sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sani ng aming ligaya walang baliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Pamanaming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, ang maabong tupad na dumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na mayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pag-aing ka ng kinalugdan, ito ang ilugati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay nihain sa iyo upang kami ay matubos. Siyang damban at maring nagahando, siya pa rin ang upang handog na iminupod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kalakitan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng karakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang kaparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Pamadaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman o matapos sa kapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa panalalas sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco naming Papa, Tireres naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Kalalhanin muli ng mga kapatid naming nahinday na may pag-asang sila hindi mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pag-ibang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa iyo. Kaya po aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid,
ipinamimili ko si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piling. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na. Radyo Iterata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na ito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila ng may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga binabuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calusot, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakalog ng ligayang walang katapusan na bawang iniludulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ipanalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos, Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon.
Mapagpala ang Ama, kasi mo kami ng iyong mahal na pagpapala, kaya naman sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawag tao ni Yesu Cristo ng anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay ng muli sa kalulatian sa langit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mamalagi nawas sa atin. Amen.